Yes. Yung sa communications office, presidential communications office, ano tingin nyo ang dalas magpalit at saka ano yung assessment nyo dun sa bagong undersecretary ng communications office na Banat ang Banat? Ano? Sinong pinakamaingay ulit? Hindi para sa akin magkomentary because the PCOO officers serve at the pleasure of the President. They are the President's choice. Kakaiba man, hindi man tayo sanay, hintayin natin sa mga susunod na araw kung ito'y mananatiling ganon o magbabago. But then again, everyone at that office serves at the pleasure of the President. But I don't think she is the spokesperson of the President. If I remember correctly, the President said he will not have a spokesperson. And that is maintained. Kaya ang title pa rin niya ay press officer. Dahil nga sa pagkakaalam ko ay nananatiling walang tagapagsalita ang Pangulo. At yan siguro dapat maisip din at maalala ng ating mga opisyal sa PCOO na ang Pangulo pa rin ang nananatiling magsasalita para sa sarili niya. Nakakalungkot lang dahil nakatayo sila sa likod ng rostrum na may Malacanang. So, mapagbibintangan palagi na ito'y galing kaisipan at opinion mismo ng Pangulo. Bagaman hanggang sa ngayon, ang alam ko at pagkakaunawa ko, wala pa ring spokesperson ng Pangulo at ayaw niya magkaroon ng spokesperson. Mas gusto niyang siya mismo ang kumakausap sa ating mga kababayan. Na tama din naman. So having said that, FP, dapat magsinat-inat din sa statement? Hindi sa empleyado sa ilalim ko para paalalahanan ko. Again, she serves at the pleasure of the President. Sir, parang may sinasabi parang may dealings, may kontrata, secretary sa gobyerno. Baka dapat naman na-digest nila yun. Well, any conflict of interest ng isang taong galing sa pribadong sektor, pagpasok sa pamahalaan ay dapat bitiwan niya at mag-divest siya para hindi manatili yung conflict of interest na yan. I think the PCO, I think before he was appointed, he should have been vetted already. And I think these should have been done before his appointment. So possible ba tanong yan sa commission on appointment? Dadaan ba siya sa commission on appointments? Okay. Si Jay lang. Siya ba? It's possible it will be taken up in the commission on appointments for as long as documents are submitted and there is a complainant or there is a member of the CA that will bring it up. Kaya pa yun sa 2 linggo sa June? Definitely, is a schedule yon. Is a schedule ang PCOO, is a schedule ang DENR, is a schedule yung dalawang COMELEC commissioners. DOTR para, DOTR. Si Vince. Hindi, si Vince. Sorry. So, DOTR, PCOO, at dalawang COMELEC commissioners. May COA pa rin yata, sir. 4 po yung commissioner. Baka may COA commissioner, baka may civil service commissioner, pero hindi pa namin natatanggap yata. At nais kong paalalahanan yung mga opisyal na ito na para matalakay namin ay kompletuhin nila yung mga dokumentong kailangan nilang isumite sa commission on appointments para ma-schedule namin. Sa June 13. Kailangan nilang i-reappoint muli ng Pangulo.